Mabigat ang hangin sa loob ng makipot at madilim na espasyo sa pagitan ng bubong at kisame. Amoy lumang kahoy, amoy alikabok, at amoy dumi ng daga. Pero mas masangsang pa roon ang amoy ng pagtataksil na umaalingasaw mula sa ibaba. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakadapa sa marupok na plywood. Ang pawis ko ay humahalo sa dumi sa aking mukha. Tumutulo pa ibaba. Parang mga luhang hindi ko pa magawang ilabas. Kakarating ko lang kaninang madaling araw galing sa airport. Hindi ako nagpasabi. Gusto ko sana silang sorpresahin. Bit-bit ko ang mga pasalubong, ang pananabik, at ang pag-asa na sa wakas, makakapiling ko na ulit ang mag-ama ko. Pero heto ako ngayon. Sa halip na yakap at halik, ang sumalubong sa akin ay ang tunog ng pamilyar na sasakyan ni Jimmy na pumarada sa labas, kasama ang isang babaeng hindi ko kilala. Dahil sa takot na baka mali ang hinala ko, dahil sa takot na baka ako pa ang magmukhang masama, nagtago ako. Umakyat ako dito sa kisame na para bang ako pa ang magnanakaw sa sarili kong bahay. At tama ang hinala ko. Mula sa maliit na butas ng plywood na tinatagos ng liwanag galing sa kwarto namin, kitang-kita ko sila. Si Jimmy, ang asawa ko. Ang lalaking dahilan kung bakit tinalikuran ko ang pag-aaral ko. Ang lalaking pinag-alayan ko ng bawat sentimong kinita ko sa paglilinis ng kubeta ng ibang tao sa ibang bansa. Nakita kong pumasok sila sa kwarto. Ang kwartong dapat ay santuwaryo namin. Isang babaeng maiksi ang buhok at mas bata sa akin ang kasama niya. Si April. Nakatawa ito habang hinihimas ang dibdib ng asawa ko. Rinig na rinig ko ang bawat salita nila. Parang mga patalim na tumatarak sa puso ko. Babe, ang init naman dito. Reklamo ni April sabay upo sa kama. Sa kama ko. Kailan ka ba magpapalagay ng aircon? Sabi mo padadalhan ka ng asawa mong DH? Tumawa si Jimmy. Ibang-iba ang tawang iyon sa tawang minahal ko noon. Ngayon, tunog demonyo ito sa pandinig ko. Huwag kang mag-alala, sagot ni Jimmy habang tinatanggal ang kanyang polo. Sa katapusan, padadalhan na naman ako ng tangang yon. Lahat ng luho mo, ibibigay ko. Konting tiis na lang. Napapikit ako ng mariin. Ang tangang yon. Ako yon. Ako ang nagpakahirap magkalyo ang mga kamay. Ako ang halos hindi kumain para lang may maipadala. Tapos, tanga lang pala ako sa paningin niya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong bumaba at saktan silang dalawa. Pero nanigas ako sa kinalalagyan ko. Biglang may naramdaman akong matalas na kirot sa binti ko. Napadilat ako at sa dilim, nakita ko ang dalawang mapupulang mata. Isang malaking daga ang nakabaon ng nangipin sa binti ko. Gusto kong humiyaw sa sakit at takot, pero tinakpan ko ang bibig ko gamit ang maruming palad ko. Tumulo ang luha ko, humahalo sa alikabok sa pisngi ko. Hindi ako pwedeng gumawa ng ingay, hindi pa ngayon. Sa ibaba, nagsimula nang maghalikan sina Jimmy at April. Pabagsak silang humiga sa kama. Ang bigat ng emosyon ko at ang bigat ng katawan ko ay tila sumobra na para sa lumang kisame. Narinig ko ang isang nakakatakot na tunog. Krrrk! Huminto sa paghahalikan ang dalawa sa ibaba. Ano yon? Tanong ni April, nakatingala sa kisame. Hindi na ako nakagalaw. Huli na ang lahat. Kasabay ng pagkadurog ng puso ko ang tuluyang pagbibigay ng plywood sa ilalim ko. Isang malakas na lagapak ang umalingaw-ngaw. Bumulusok ako pababa, kasama ng alikabok, dumi ng daga, at pira-pirasong kahoy. At sa isang iglap, bumagsak ako mismo sa gitna ng kama, sa pagitan ng asawa ko at ng kabit niya. Nagkatitigan kami ni Jimmy. Gulat na gulat ang mga mata niya. Dito nagtatapos ang pagiging tanga ko. Para akong multong bumangon mula sa isang makapal na usok ng alikabok. Ubo ako ng ubo habang pinapagpag ang mga tipak ng kahoy at dumi ng daga sa buhok at damit ko. Ang sakit ng likod ko, ang hapdi ng binti kong kinagat ng daga. Lahat yon ay parang naglaho bigla.
Napalitan yon ng isang nag-iinit na bolang apoy sa dibdib ko. Sa harap ko, nakita kong nagmamadaling magtakip ng kumot si April, tila takot na takot. Si Jimmy naman, na halos hubad pa, ay napaupo sa sahig dahil sa gulat. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Parang nakakita siya ng bangungot. Eliana? Nauutal niyang sambit. Paano ka? Dahan-dahan akong tumayo sa gitna ng kama. Ang kama na binili ko gamit yung bonus ko nung nakaraang Pasko. Ang kama na pinangarap kong hihigaan naming dalawa kapag nakauwi na ako. Ngayon, pakiramdam ko ay ang dumi-dumi na nito. Tumingin ako kay April, ang babaeng tinawag akong tanga kanina lang. Sino ka ba? Bakit ka nanggugulo dito? Tili ni April, pilit na nagtatapang-tapangan kahit nanginginig ang boses. Hindi ako sumagot. Sa halip, isang malakas na sampal ang pinadapo ko sa pisngi niya. Pak! Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong kwarto. Napahawak si April sa mukha niya. Gulat na gulat. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Madiin kong sabi. Ang boses ko ay mababa, pero punong-puno ng gigil. At ako ang nagbabayad ng kinakain mo, higad ka. Akmang sasabunutan ko na sana siya ulit nang bigla akong itulak ni Jimmy. Malakas ang pagkakatulak niya. Napasubasub ako sa dingding. Natigilan ako. Tumingin ako sa kanya. Iniharang ni Jimmy ang sarili niya para protektahan si April, ang asawa ko na ipinagpalit ko ang pangarap ko para lang makapagtrabaho sa abroad, ay handang manakit ng pisikal para sa kabit niya. Tama na, Eliana! Sigaw ni Jimmy habang inaayos ang suot niyang boxer shorts. Huwag kang mag-eskandalo dito. Tumawa ako. Tawa na walang halong saya. Tawa ng isang baliw na nasasaktan. Eskandalo? Ulit ko. Tumayo ako ng tuwid at tinitigan siya sa mata. Ako pa ang eskandalosa? Jimmy, nagpakapagod ako sa ibang bansa. Naglilinis ako ng puwet ng ibang tao. Tinitiis ko ang lamig at gutom para lang mapadalhan ka ng pera. Humakbang ako, palapit sa kanya. Umatras siya. Binitawan ko ang pag-aaral ko nung high school kasi sabi mo, tayo na lang dalawa laban sa mundo. Tinalikuran ko ang mga magulang ko para sa'yo. Tapos ito ang igaganti mo? Hindi mo kasi naiintindihan, katwiran ni Jimmy. Lagi ka na lang wala. Kailangan ko nang mag-aalaga sa akin. Lalaki ako, Eliana. Lalaki ka? Duro ko sa mukha niya. Ang tunay na lalaki, bumubuhay ng pamilya, hindi nang bababae, gamit ang pera ng asawa. Wala na akong maramdamang pagmamahal. Ubus na. Ang natitira na lang ay pandidiri. Tumalikod ako at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Saan ka pupunta? Pahabol na sigaw ni Jimmy. Hindi ko siya pinansin. Dumiretso ako sa kabilang kwarto, ang kwarto ng anak ko. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Jimbo. Mahimbing ang tulog ng anak ko, yakap ang lumang teddy bear na bigay ko bago ako umalis noon. Naluha ako. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko nabuo ang pamilyang ipinangako ko sa'yo. Binuhat ko siya kahit mabigat na siya. Nagising si Jimbo, kusot-kusot ang mata. Mama? Antok na tanong niya. Ikaw na ba yan? Oo, anak. Si mama to. Bulong ko habang yakap siya ng mahigpit. Alis na tayo. Paglabas ko ng kwarto, bitbit si Jimbo at ang maliit kong bag. Hinarang kami ni Jimmy sa sala. Nakabihis na siya ng shorts at sando. Huwag mong ilalayo ang anak ko, sigaw niya. Anak? Ngumisi ako ng mapait. Ngayon mo lang siya naisip? Habang nagpapasarap ka sa kwarto kasama ang babae mo, naisip mo ba ang anak mo? Eliana, pag-usapan natin to. Please, nagbago ang tono ni Jimmy. Biglang naging maamo. Alam kong natatakot na siya dahil mawawalan na siya ng gatasan. Wala nang dapat pag-usapan. Sagot ko ng malamig. Binuksan ko ang main door. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Kumukulog at kumikidlat
Parang nakikisama ang langit sa gulo ng buhay ko. Kapag lumabas ka dyan, Eliana, wala ka nang babalikan, banta ni Jimmy. Sinubukan pa niyang gamitin ang takot ko. Alam niyang wala akong ibang mapupuntahan. Alam niyang wala akong pamilyang matatakbuhan dahil tinalikuran ko sila noon para sa kanya. Humarap ako sa kanya sa huling pagkakataon. Basa na ng ulan ang mukha ko. "Huwag kang mag-alala, Jimmy," sabi ko. Ang boses ko ay mas malakas pa sa dagundong ng kulog. Kahit mamatay ako, hinding-hindi na ako babalik sa impyernong ito. Simula sa gabing ito, patay ka na para sa amin. Isinara ko ang pinto ng pagkalakas-lakas. Yakap-yakap si Jimbo na ngayon ay umiiyak na sa takot. Tumakbo ako palayo sa bahay, palayo sa nakaraan, palayo sa lalaking akala ko ay mundo ko. Sumugod kami sa gitna ng dilim at bagyo, walang payong, walang pera, at walang kasiguraduhan kung saan kami dadalhin ng tadhana. Nanunuot sa buto ang lamig ng ulan. Bawat patak ay parang karayom na tumutusok sa balat ko. Basang-basa na kami ni Jimbo. Nanginginig ang maliit niyang katawan sa loob ng yakap ko habang sumisilong kami sa maliit na waiting shed na walang dingding. Wala kaming dalang payong. Wala kaming dalang jacket. Ang tanging dala ko lang ay ang bag ko na naglalaman ng passport at ilang pirasong damit. "Mama," nilalamig po ako. Mahinang daing ni Jimbo. Nanginginig ang boses niya at parang pinipiga ang puso ko. Hinubad ko ang suot kong manipis na cardigan at ibinalot sa kanya. Kahit na ako mismo ay halos manigas na sa ginaw. "Tiis lang, anak. Maya-maya, titigil din ang ulan." Bulong ko, kahit alam kong nagsisinungaling ako. Mukhang magdamag ang bagyong ito. Kinapa ko ang bulsa ko. Ang wallet ko, walang laman. Naalala ko na naman. Lahat ng sweldo ko nitong nakaraang buwan, ipinadala ko na kay Jimmy kahapon. "Pambayad sa kuryente at tubig," sabi niya. "Pambili ng gamot ni Jimbo," sabi niya. Puro kasinungalingan. Napunta lahat sa luho ni April. Napaupo ako sa basang semento. Ang tubig sa kalsada ay umaakyat na sa paanan namin. Kinuha ko ang cellphone ko. Baka sakali. Baka may kaibigan pang natitira. Tinawagan ko si Tess, ang kumare ko, at dating kaklase. Siya ang tinuturing kong best friend bago ako umalis. Isang ring, 2 ring. Sinagot niya, "Hello, Tess?" Garalgal ang boses ko. "Tess, tulungan mo ako. Nasa labas kami ni Jimbo. Wala kaming matuluyan." Akala ko maririnig ko ang pag-aalala, pero isang malamig na tawa ang sumalubong sa akin. "Eliana, ang kapal naman ng mukha mong tumawag," sagot ni Tess. Ang talim ng boses niya. "Anong ibig mong sabihin?" "Alam na ng buong barangay ang ginawa mo," sigaw ni Tess sa kabilang linya. "Sabi ni Jimmy, nag-uwi ka raw ng ibang lalaki galing abroad. Ikaw na nga ang nambabae, ikaw pa ang may ganang magpalayas sa asawa mo. Huwag mo akong idamay sa kalokohan mo." Naputol ang linya. Napatulala ako sa cellphone ko. Ganun pala kagaling magmanipula si Jimmy. Baligtad na ang mundo. Ako na ang niloko. Ako pa ang masama. Ako na ang nagpakahirap. Ako pa ang pinalabas na makasarili. Wala na. Wala na akong matatakbuhan. Tinalikuran ko ang mga magulang ko noon para kay Jimmy, kaya wala akong mukhang ihaharap sa kanila ngayon. Niyakap ko ng mahigpit si Jimbo. Umiiyak na siya ng tahimik. Tumingin ako sa refleksyon ko sa bintana ng isang saradong tindahan sa tapat. Isang babaeng basang-basa, magulo ang buhok at mukhang pulubi. Ito ba ang kinahinatnan ng pag-ibig ko? Ito ba ang premyo ng pagsasakripisyo ko? "Mama, gutom na po ako," bulong ni Jimbo. Napapikit ako. Diyos ko, paano ko papakainin ang anak ko? Paano kami aabot ng bukas nang hindi namamatay sa lamig? "Patawad, anak," hagulgol ko. Patawad kasi naniwala si Mama sa maling tao. Sa gitna ng pag-iisa namin at huni ng ulan, biglang may liwanag na sumilaw sa akin.
Isang pares ng headlight ang tumutok sa amin. Huminto ang isang sasakyan sa tapat mismo ng waiting shed. Hindi ito ordinaryong sasakyan. Isang makintab at itim na luxury car. Kahit sa gitna ng bagyo, mukha itong kagalang-galang at nakakatakot. Bumukas ang pinto sa likod. Isang payong ang bumuka. Hawak ng isang driver na naka-uniforme. Lumabas ang isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng formal na coat, mukhang hindi tinatablan ng lamig. Ang buhok niya ay puting-puti na, pero ang tindig niya ay matikas pa rin. Naglakad siya palapit sa amin. Ang tunog ng sapatos niya sa semento ay mabigat at may awtoridad. Kilala ko siya. Paano ko siya makakalimutan? Siya ang lalaking nagtaboy kay Jimmy noong pinili ako nito. Siya ang ama ni Jimmy na isinumpa kami pareho. Dahil isa lang akong mahirap na babae, si Don Ricardo. Napaatras ako, yakap si Jimbo. Anong ginagawa niya dito? Paano niya nalaman? Huminto siya sa harap namin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Walang awa sa mga mata niya, kundi isang klase ng pagkadismaya na mas masakit pa sa sampal. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Jimbo. Lumambot ng bahagya ang mukha niya. Tingnan mo ang sarili mo, Eliana. Ang unang sinabi niya. Ang boses niya ay parang kulog, mababa, pero yumanig sa dibdib ko. Tama ako noon. Hindi kayang buhayin ng pag-ibig ang pamilya. Gusto kong sumagot, pero walang lumabas na boses sa bibig ko. Ang anak ko ay isang gago. Alam ko yun. Pagpapatuloy niya ng walang emosyon. Pero hindi ko hahayaang matulad sa kanya ang apo ko o matulad sa iyo na isang basahan sa kalsada. Inilahad niya ang kamay niya, hindi sa akin, kundi sa anak ko. Ibigay mo sa akin ang apo ko, utos ni Don Ricardo. At bibigyan kita ng pagkakataong ayusin ang sira mong buhay. Tahimik ang bahay pagkagising ni Jimmy. Pero hindi ito yung klase ng katahimikan na nakaka-relax. Ito yung klase ng katahimikan na nakakabingi. Wala ang amoy ng sinangag at pritong itlog na nakasanayan niyang gigising sa kanya tuwing umaga. Wala ang mainit na kape sa ibabaw ng bedside table. Wala ang plansadong damit na nakahanda sa paanan ng kama. Bumangon si Jimmy. Masakit ang ulo dahil sa alak na ininom niya kagabi para lang makatulog matapos ang gulo. Sa tabi niya, humihilik pa si April. Nakabuyang-yang ang mga binti nito at nagkalat ang mga wrapper ng chichirya sa sahig. "Babe!" Yugyug ni Jimmy sa kanya. "Babe, gising na. Gutom na ako." Umungol lang si April at tinalikuran siya. "Ano ba? Ang aga-aga pa. Magluto ka na lang dyan mag-isa." Natigilan si Jimmy. Noong nandito pa si Eliana, kahit galing ito sa night shift sa pag-aalaga kay Jimbo, gigising at gigising ito para ipaghanda siya. Hindi siya nito pinapakilos sa bahay. Siya ang hari. Ngayon, parang siya na ang alipin. Padabog na tumayo si Jimmy at pumunta sa kusina. Pagbukas niya ng ref, walang laman kundi tubig at panis na ulam. "Buwisit!" Sigaw niya sabay sarado ng pinto ng ref. Bumaba si April galing sa kwarto. Kinakamot ang magulo niyang buhok. "Bakit ka ba sumisigaw? Nakaka-stress ka naman." "Walang pagkain, April, at wala ring pera," bulyaw ni Jimmy. "Akala ko ba mahal mo ako? Bakit hindi ka man lang kumilos dyan?" Tinaasan siya ng kilay ni April. Nawala ang sweetness na pinakita nito nung may padala pa si Eliana. "Excuse me, hindi ako katulong," mataray na sagot ni April. "Kaya nga ako pumatol sa'yo kasi akala ko mayaman ka. Akala ko ba anak ka ng Don? Tawagan mo kaya ang tatay mo, hingi ka ng pera." Natigilan si Jimmy. Ang tatay niya, alam niyang tinakwil na siya nito noong pinili niya si Eliana. Pero ngayong wala na si Eliana, baka tanggapin na siya ulit. Susubukan sana niyang kunin ang cellphone niya nang biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Sunod-sunod, malakas, kinabahan si Jimmy. Binuksan niya ang pinto. Isang lalaking naka-uniforme ang nag-abot ng isang sobre. Driver ito ng pamilya nila. Kilala niya ito. "Manong Ben?" Gulat na tanong ni Jimmy.
Pinadala ka ba ni Papa? Papabalikin na ba niya ako sa mansyon? Umiling ang driver. Malamig ang tingin nito kay Jimmy. Pinabibigay lang po ito ni Don Ricardo, Sir Jimmy. Inabot ni Jimmy ang sobre at mabilis na pinunit. Isang papel ang laman nito. Notice of Disinheritance, opisyal na pagtatakwil. At sa ilalim may maikling sulat kamay. Pinili mo ang putik, diyan ka sa putik. Nasa akin na ang mag-ina mo. Huwag na huwag kang lalapit sa kanila o sisiguraduhin kong sa kalsada ka pupulutin. Namutla si Jimmy. Nasa ama niya si Eliana. At si Jimbo. Wait! Manong Ben! Habol ni Jimmy nang tumalikod ang driver. Saan sila dinala ni Papa? Ibalik niyo ang asawa ko. Ibalik niyo ang anak ko. Pero sumakay na ang driver sa kotse at mabilis na humarurot palayo. Iniwan si Jimmy na nakatulala sa gitna ng kalsada. Hawak ang papel na nagpapatunay na wala na siyang babalikan. Sa likod niya, narinig niya ang boses ni April. Ano yan? Wala kang nakuha? Walang pera? Lumingon si Jimmy kay April. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo nito. Pangit, mukhang pera, at walang kwenta. At na-realize niya. Pinalitan niya ang isang diamante ng isang pirasong basag na bote. Samantala, sa loob ng isang pribadong opisina na amoy mamahaling katad at kape, nakaupo si Eliana sa tapat ng malaking mesa ni Don Ricardo. Nakaligo na siya at nakasuot ng malinis na damit na ipinahiram ng mga katulong, pero nandoon pa rin ang pagod sa kanyang mga mata. Si Jimbo ay nasa kabilang kwarto, kumakain ng mainit na sopas at inaalagaan ng mga yaya. Diretsuhin na kita, Eliana, panimula ni Don Ricardo. Nakaupo ito ng tuwid, parang isang hari sa kanyang trono. Ayaw ko sa'yo para sa anak ko noon, at hanggang ngayon, ayaw ko pa rin sa'yo. Yumuko si Eliana, kinuyom ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Alam ko po, Don Ricardo. Pero, tumayo ang matanda at lumapit sa bintana. Dugo ko ang batang yon. Si Jimbo. Nakikita ko sa kanya ang tapang na wala sa anak kong si Jimmy. Humarap ulit ito kay Eliana. Kukunin ko si Jimbo. Ako ang magpapalaki sa kanya. Ibibigay ko ang lahat. Magandang eskwelahan, marangyang buhay, future na hindi mo kayang ibigay. Bilang kapalit, bibigyan kita ng pera para umalis at magsimula ng sarili mong buhay. Malayo sa kanya. Umangat ang tingin ni Eliana. Salubong ang kilay. Binibili niyo po ba ang anak ko? Madiin niyang tanong. Ililigtas ko siya sa kahirapan. Sagot ng Don. Ano ang maibibigay mo, pagmamahal? Hindi nakakabusog ang pagmamahal. Eliana, tingnan mo ang nangyari sa inyo ni Jimmy. Tumayo si Eliana. Nanginginig ang tuhod niya, pero pinilit niyang tumayo ng tuwid. Galing ako sa wala, Don Ricardo. Totoo yon. Pero hinding-hindi ko ibebenta ang anak ko. Matapang na sagot ni Eliana. Ang takot niya kanina sa ulan ay napalitan ng apoy ng isang ina. Aalis ako ngayon din kasama si Jimbo. Magugutom kami, oo. Pero magkasama kami. Akmang tatalikod na siya nang magsalita ulit si Don Ricardo. Saan ka pupunta? Sa ilalim ng tulay. At kapag nagkasakit siya, kapag kailangan niya ng gamot. Huminto si Eliana. Tumama ang mga salita ng matanda. Alam niyang tama ito. Hindi sapat ang tapang lang. Kailangan niya ng kapangyarihan. Humarap ulit siya sa Don. Hindi ko ibibigay ang anak ko, sabi ni Eliana. Ang boses ay mas buo na ngayon. Pero tatanggapin ko ang tulong niyo. Hindi bilang limos, kundi bilang utang. Napataas ang kilay ni Don Ricardo. Mukhang nakuha ni Eliana ang interes niya. Pahiram ng pera. Pag-aralin niyo ako. Turuan niyo ako kung paano magpatakbo ng negosyo. Turuan niyo ako kung paano maging katulad niyo. Tuloy-tuloy na sabi ni Eliana. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa determinasyon. At kapag nagtagumpay ako, babayaran ko kayo. Babayaran ko ang bawat sentimo, pati interes.
doble pa. At kapag nabigo ka, hamon ng Don. Kapag nabigo ako, huminga ng malalim si Eliana. Kukunin niyo na si Jimbo at hinding-hindi na ako magpapakita. Natahimik ang opisina, nagkatitigan ang dalawa. Ang makapangyarihang Don at ang dating DH na ngayon ay lumalaban na. Unti-unting gumuhit ang isang manipis na ngiti sa labi ni Don Ricardo. Magandang deal, sabi ng Don. Inilahad niya ang kamay niya. Patunayan mong hindi ka lang isang tangang asawa, Eliana. Patunayan mong karapat dapat kang maging ina ng apo ko. Tinanggap ni Eliana ang kamay ng matanda. Mahigpit, malamig. Sa sandaling iyon, namatay ang dating Eliana na iyakin at sunod-sunuran. Makaasa kayo, sir, sagot niya. 5 taon. Mabilis lumipas ang panahon kapag abala ka sa pag-aayos ng sarili mo. Pero mabagal ito kapag hinihintay mong maghilom ang sugat na hindi nakikita ng mata. Tak, 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 umaling-awngaw ang tunog ng stiletto heels ko sa makintab na sahig ng Ninoy Aquino International Airport. Huminto ako sandali at tinanggal ang suot kong dark sunglasses. Huminga ako ng malalim. Amoy Maynila. Mainit, maingay, pero ito ang amoy ng tagumpay. Huling tapak ko dito, isa akong dugyot na babaeng tumatakas, bit-bit ang isang umiiyak na bata, at walang laman ng bulsa, kundi sama ng loob. Ngayon, nakasuot ako ng puting power suit na gawa ng isang sikat na designer sa Singapore. Ang buhok ko, na dati laging nakapusod dahil sa init ng paglilinis ng bahay, ngayon ay bagsak na bagsak at amoy mamahaling shampoo. Mommy, tawag ng isang pamilyar na boses sa tabi ko. The driver is here. Nasa gate 3 na daw. Lumingon ako sa anak ko. Si Jimbo, 10 taong gulang na siya ngayon. Matangkad para sa edad niya at hindi na siya yung batang iyakin na kumakapit sa saya ko. Nakasuot siya ng maayos na polo at hawak ang kanyang iPad. Matalino siya at higit sa lahat, matapang. Okay anak, let's go. Sagot ko sabay haplos sa buhok niya. Are you okay, Mom? Tanong niya. Tila nararamdaman ang paghinto ko. Mukhang malalim ang iniisip mo. Ngumiti ako. Wala to. Naalala ko lang na matagal na tayong hindi umuuwi. This isn't home, Mom. Seryosong sagot ni Jimbo. Kung nasaan ka doon ang home ko. Napangiti ako pero may kirot sa puso ko. Alam kong hindi pa rin niya nakakalimutan ang gabing yon. Ang gabi ng bagyo. Ang gabi na nawalan siya ng ama. Sumakay kami sa itim na SUV na naghihintay. Habang binabagtas namin ang EDSA, hindi ko maiwasang mapatingin sa mga billboard. Ang daming nagbago, pero mas marami ang nagbago sa akin. Ako na ngayon, si Miss Eliana Cortez, ang Regional Director ng Cocina de Rico, ang pinakamalaking chain ng Filipino fine dining sa Asia. Hindi na ako si Eliana na asawa lang ni Jimmy. Hindi na ako si Eliana na dating DH. Ma'am, diretso na po ba tayo sa hotel? Tanong ng driver. Tumingin ako sa relo ko. Hindi. Ihatid mo muna si Jimbo sa bahay ng Lolo Ricardo niya. May meeting ako sa BGC. Pero mami, kararating lang natin. Reklamo ni Jimbo. Importante ito anak. This is the biggest partnership deal. Kapag nakuha natin to, hindi na natin kailangang bumalik sa Singapore. Dito na tayo mag-stay. Tumahimik si Jimbo at tumango. Alam niya ang trabaho ko. Alam niyang ginagawa ko ito para sa kanya. Pagkababa ko sa harap ng isang nagtataasang building sa BGC, inayos ko ang coat ko. Ito na yon. Ang meeting kasama ang Terra Group, ang may-ari ng mga prime locations na gusto naming tayuan ng bagong branches. Pumasok ako sa elevator. Pinindot ko ang 40th floor. Habang paakyat, tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Kaya mo to, Eliana. Wala nang makakapigil sa'yo. Pagbukas ng elevator, sinalubong ako ng secretary. Good afternoon, Miss Cortez. Hinihintay na po kayo ng CEO namin sa conference room A. Tumango ako at naglakad ng may kumpiyansa. Binuksan ng secretary ang malaking pinto na gawa sa kahoy. Malamig ang hangin sa loob ng conference room.
Ang view sa labas ay ang skyline ng Manila. Sa dulo ng mahabang mesa, may isang lalaking nakatalikod, nakatingin sa bintana. Nakasuot siya ng dark blue na suit na halatang mamahalin. Malapad ang balikat niya. Ang tindig niya ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Good afternoon, sir. Bati ko, professional at firm. I'm Eliana Cortez from Kusina de Rico. Dahan-dahan siyang humarap. Parang huminto ang ikot ng mundo ko. Ang mga mata. Kilala ko ang mga matang yon, pero wala na ang pamilyar na kislap ng kapilyuhan o ang dumi ng kawalan ng responsibilidad. Ang mga mata niya ngayon ay matalim, seryoso, at parang dagat na malalim at delikado. Mas matipuno siya ngayon. Ang buhok niya ay maayos na nakatabi. Malinis ang mukha. Walang bakas ng Jimmy na nagmamakaawa sa akin sa ulan. 5 taon na ang nakakaraan. Ito ay isang ibang lalaki, isang estranghero na may mukha ng asawa ko. Have a seat, Miss Cortez, sabi niya. Ang boses niya ay baritono, malamig at walang emosyon. Parang hindi niya ako kilala. Or maybe, sinasanay niya ang sarili niyang huwag magpakita ng gulat. Nanatili akong nakatayo, mahigpit ang hawak sa folder ko para itago ang panginginig ng kamay ko, si Jimmy. Siya ang CEO ng Terra Group. Ngumiti siya ng bahagya, isang nangiting hindi umaabot sa mata, isang nangiting pangnegosyo. It's been a long time, wifey. Bulong niya, sapat lang para marinig ko. 5 taon na ang nakararaan. Akala ko ay katapusan na ng mundo ko. Naalala ko pa ang lasa ng putik at ulan noong gabing yon. Nakaluhod ako sa labas ng mataas na gate ng mansyon ng mga magulang ko. Wala na si April. Tinangay niya ang huling pera ko at ang flat screen TV bago siya tumakas kasama ang isang call center agent. Wala na si Eliana, wala na si Jimbo, wala na akong dignidad. Papa, parang awa niyo na. Sigaw ko noon habang hinahampas ang bakal na gate. Buksan niyo to, magbabago na ako. Basang-basa ako, nanginginig sa lamig at gutom. Para akong asong ulol na bumalik sa among kumupkop sa kanya matapos mangagat. Bumukas ang maliit na pinto ng gate. Lumabas si Papa, si Don Ricardo, na may dalang payong. Hindi siya lumapit para payungan ako. Hinayaan niya akong basain ng ulan. Patay na ang anak ko. Malamig niyang sabi. Ang nasa harap ko ay isang basurang walang silbi. Pagagawin ko ang lahat. Humagulgol ako. Yakap ang binti niya. Kahit anong ipagawa niyo, ayoko nang maging ganito. Gusto ko nang maging karapat-dapat. Tinitigan niya ako ng matagal. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago sa tingin niya. Hindi awa, kundi hamon. Sige, sabi niya, papasukin kita, pero hindi bilang anak. Mag-uumpisa ka sa bodega. Magbubuhat ka ng sako, matututo kang magtrabaho hanggang dumugo ang mga kamay mo. At kapag narinig kong nagreklamo ka kahit isang beses, ikaw mismo ang maghuhukay ng libingan mo. Tinanggap ko yon. Nagbuhat ako ng sako ng bigas, naging kargador, naging driver, naging clerk. Pinatay ko ang dating Jimmy na tamad at babaero. Binuhay ko ang Jimmy na nasa harap ng conference table ngayon. Kasalukuyan. Bumalik ako sa wisyo nang marinig ko ang tunog ng projector. Nasa harap ko siya. Si Eliana, ang babaeng iniwan ko sa ulan, ngayon ay nakatayo sa harap ko na parang isang reyna. Ang puting suit niya ay bumagay sa morena niyang balat. Ang buhok niya ay makintab at maalon. Pero ang mas nagpatigil sa paghinga ko ay ang mga mata niya. Wala na yung Eliana na laging nakayuko. Wala na yung takot. Ang mga mata niya ngayon ay diretso, matapang, at walang laman, walang galit, walang tuwa. Para bang tumitingin siya sa isang pader. Mr. Alcantara, tawag niya sa akin. Parang sinaksak ang dibdib ko. Mr. Alcantara, dati, love o mahal ang tawag niya sa akin. Ngayon apelyido ko na lang na parang hindi kami kailanman naghati sa iisang kama. Miss Cortez, sagot ko.
Pilit pinapatatag ang boses ko. Kinuyom ko ang kamao ko sa ilalim ng mesa para itago ang panginginig ng mga kamay ko. Please, proceed with the presentation. Nagsimula siyang magsalita. Ang galing niya. Detalyado ang bawat slide. Klaro ang bawat punto. Ang confident ng boses niya. Ibang-iba sa Eliana na nauutal kapag kausap ang mga kaibigan ko noon. Habang nagpapaliwanag siya tungkol sa profit margins at expansion goals, hindi ko maiwasang titigan ang mga kamay niya. Wala na ang singsing naming pangkasal. Wala na rin ang mga kalyo. Bigla akong dinalaw ng matinding pagsisisi. Ako dapat ang kasama niya sa tagumpay na yan. Ako dapat ang nagpapalakpak sa kanya. Pero sinayang ko. Ipinagpalit ko ang isang ginto sa isang pirasong tanso. Natapos ang presentation. Pumalakpak ang mga board members ko. Excellent proposal, Miss Cortez, sabi ng VP ko. We are very impressed. Thank you, sir, sagot ni Eliana. Nakangiti sa kanila. Isang ngangiting totoo. Pero nang bumaling siya sa akin, nawala agad ang ngiti. Any questions, Mr. CEO? Huminga ako ng malalim. Gusto kong itanong, kumusta ka na? Galit ka pa ba? Masaya ka ba? Pero alam kong hindi ito ang lugar. Wala na. Sagot ko ng mahina. Meeting adjourned. Mabilis na iniligpit ni Eliana ang mga gamit niya na hindi man lang siya tumingin sa akin ulit. Nagmamadali siyang lumabas ng conference room. Hindi ko natiis. Excuse me, sabi ko sa mga kasama ko at mabilis akong tumayo. Sinundan ko siya sa hallway. Mabilis siyang maglakad. Eliana, tawag ko. Hindi siya huminto. Dire-diretso siya sa elevator. Eliana, wait! Naabutan ko siya bago sumara ang pinto ng elevator. Pumasok ako sa loob. Kaming dalawa lang. Pinindot ko ang hold button. Sa loob ng masikip na bakal na kahon, naamoy ko ang pabango niya. Mabango. Sopistikada. Mr. Alcantara, may kailangan pa po ba kayo? Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. Nakatitig lang siya sa numero ng floor sa itaas. Mr. Alcantara, mapait kong tawa. Ganyan na ba tayo ngayon? Eliana, asawa mo ako. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang lamig ng tingin niya ay sapat na para magpayelo ng impyerno. Asawa? Ulit niya, na parang bago sa pandinig niya ang salita. Ang pagkakaalam ko, namatay na ang asawa ko 5 taon na ang nakakaraan sa isang bagyo. Humakbang ako palapit. Eliana, I've changed. Nagbago na ako. Nakita mo naman, di ba? CEO na ako. Maayos na ako. Ginawa ko to para sa inyo. Tumawa siya ng mahina. Isang tawang puno ng panguuyam. Para sa amin? O para sa ego mo? Eliana, let's talk. Please, kahit para kay Jimbo man lang, pakiusap ko. Ginamit ko ang pangalan ng anak namin, umaasang ito ang susi para lumambot siya. Pero lalo lang tumigas ang mukha niya. Don't you dare mention his name. Madiin niyang bulong. Wala kang karapatan. Binitawan ko ang hold button. Naramdaman kong wala akong laban. Hindi sa boardroom at lalo na hindi dito. Busy ako, sir, sabi niya sabay talikod ulit. And please, keep it professional. Nandito ako para sa negosyo, hindi para maghalukay ng basura. Bumukas ang elevator sa ground floor. Lumabas siya nang hindi lumilingon. Iniwan akong nakatayo mag-isa habang unti-unting sumasara ang pinto sa pagmumukha ko. Tinitigan ko ang buke ng mga pulang tulips na nasa ibabaw ng table ng sekretary ko. Fresh, mahal, galing pa sa Holland. Ito ang paboritong bulaklak ni Eliana noong nagliligawan pa lang kami. Noong panahon na ang kaya ko lang ibigay sa kanya ay santan na pinitas sa bakod ng kapitbahay. Anong sabi niya, Grace? Tanong ko sa sekretary ko. Napakamot ng ulo si Grace. Sir, pinababalik po ni Miss Cortez. Sabi niya, allergic daw po siya sa pollen. Allergic? Napangiti ako ng mapait. Kailan pa siya naging allergic sa tulips? At saka po, sir, dagdag ni Grace,
na parang takot na takot sabihin ang susunod. Sabi niya, kung marami daw po kayong pera, i-donate nyo na lang daw sa charity kaysa magkalat sa opisina niya. Napahilamos ako ng muka. Strike one. Akala ko, madali lang. Akala ko, konting bulaklak lang, bibigay na siya. Pero nakalimutan ko, hindi na ito ang Eliana na kinikilig sa fishball. Ito na ang Eliana na kayang bumili ng sarili niyang flower shop kung gugustuhin niya. Hindi ako sumuko. Kung ayaw niya ng regalo, baka kailangan niya ng tulong. Nalaman kong may problema ang Kusina de Rico sa permits para sa bagong branch nila sa Makati. City Hall Bureaucracy. Matagal, magulo. Bilang CEO ng Terra Group, isang tawag ko lang kay Mayor. Ayos na yon. At ginawa ko nga. Within 2 hours, nasa mesa na ni Eliana ang permit. Hinintay ko ang tawag niya. A thank you? A text message? Bandang 4:00 ng hapon, bumukas ang pinto ng opisina ko. Padabog. Pumasok si Eliana. Ang ganda niya kahit nakakunot ang noo. Ang itim niyang dress ay yumayakap sa kurba ng katawan niya, pero ang aura niya ay parang may dalang patalim. Did you call the mayor's office? Bungad niya. Walang hello-hello. Tumayo ako at ngumiti. You're welcome, Eliana. Alam kong na-stress ka na sa permit na yan, kaya I didn't ask for your help, Mr. Alcantara. Putol niya sa akin. Lumapit siya sa mesa ko at ibinagsak ang folder ng permit. Kaya kong ayusin ang problema ko. Hindi ako baldado. Hindi ako tanga. Wala naman akong sinabing, kapag tinutulungan mo ako, pinalalabas mong hindi ko kaya. Madiin niyang sabi. Ang mga mata niya ay nag-aalab. Huwag mong gamitin ang impluensya mo para kontrolin ang trabaho ko. We are business partners, nothing more. Tumalikod siya at naglakad palabas. Eliana, tawag ko. Gusto ko lang bumawi. Huminto siya sa may pinto, pero hindi lumingon. Kung gusto mong bumawi, Jimmy, malamig niyang sagot. Hayaan mo kaming mamuhay ng payapa nang wala ka. Strike 2. Masakit, pero may isa pa akong baraha. Ang alas ko, ang anak ko, 5:00 ng hapon, nag-abang ako sa labas ng exclusive school ni Jimbo. Nakapark ang sasakyan ko sa di kalayuan. Nakita ko sa schedule na uwian na nila. Bumukas ang gate. Naglabasan ng mga bata. Nakita ko siya agad. Si Jimbo, ang tangkad na niya. Kamukhang-kamukha ko siya noong bata ako. Pero ang mga mata niya? Mata ni Eliana yon. May hawak siyang bola ng basketball habang naglalakad papunta sa sundo niyang sasakyan. Bumaba ako ng kotse. Huminga ng malalim. Kaya mo to, Jimmy. Tatay ka. Jimbo! Tawag ko. Napahinto ang bata. Lumingon siya. Nang makita niya ako na wala ang nangiti sa labi niya, naging seryoso ang mukha niya parang matanda. Lumapit ako, may dalang paper bag na laman ang pinakabagong labas ng video game console. Hi anak! Bati ko. Nanginginig ang boses ko. Ako to. Si Papa. Tinitigan lang ako ni Jimbo. Walang gulat. Walang takot. Blanco. Kilala kita, sagot niya. Ang boses niya ay buo at walang emosyon. Nabuhayan ako ng loob. Talaga? Buti naman at ikaw yung lalaking nagpaiyak kay mama. Putol niya. Parang sinuntok ang sikmura ko. Inabot ko ang paper bag. Anak, may regalo ako sa'yo. Sabi ng mama mo, mahilig ka sa games. Tinabig niya ang kamay ko. Nahulog ang paper bag sa semento. Hindi ko kailangan yan, sabi ni Jimbo. Tumingin siya sa akin ng diretso. Sabi ni Mama, patay na ang tatay ko. Multo ka lang. Sumakay siya sa sasakyan nila at isinara ang pinto. Naiwan akong nakatayo sa bangketa. Pinagtitinginan ng ibang parents at drivers. Pinulot ko ang paper bag. Ang bigat-bigat ng pakiramdam. Strike 3. Out na ba ako? Bumalik ako sa opisina ng gabi na. Tahimik na ang building. Umuwi na ang mga empleyado. Umupo ako sa swivel chair ko at tumunganga sa kawalan. Ang yaman ko na. CEO na ako. Nasa akin na ang lahat ng gusto ni April noon. Pero wala sa akin ang kaisa-isang bagay na gusto ko ngayon.
Ang pamilya ko. Binuksan ko ang drawer ko at kinuha ang luma naming wedding picture. Ito lang ang naiwan sa akin. Ang hirap pala, Eliana. Bulong ko sa litrato. Ganito ba kahirap yung dinanas mo nung iniwan kita? Biglang bumukas ang pinto ng opisina ko. Napatingin ako. Akala ko si Grace o ang janitor. Isang babae ang nakatayo sa doorway. Nakasuot ng pulang dress na medyo luma na ang estilo at may makapal na makeup para takpan ang mga kulubot sa mata. Payat siya ngayon, halatang naging mailap ang swerte sa kanya. Pero kilalang kilala ko ang nangising niyo. "Hello, babe!" Bati niya. Napatayo ako. Ang dugo ko ay biglang kumulo. "April?" Pumasok siya at isinara ang pinto. Naglakad siya palapit sa akin. Tinitingnan ang paligid ng marangya kong opisina. "Wow!" sabi niya. Hinahaplos ang leather sofa. "Ang yaman-yaman mo na pala, Jimmy. Sayang, hindi ako nakahintay. Umalis ka dito." Madiin kong utos. "Wag na wag kang magpapakita sa akin." "Relax." Tumawa siya. "Nabalitaan ko. Sinusuyo mo daw ang ex-wife mong si Eliana? Ang sweet naman." Huminto siya sa tapat ng mesa ko at ipinatong ang parehong kamay niya dito. Ang ngisi niya ay naging demonyo. "Paano kung sabihin ko sa kanya ang totoo?" Bulong niya. "Anong totoo?" "Na noong gabing naglayas siya." Lumapit ang mukha ni April sa akin. "Hindi lang naman basta ng babae ka, di ba? May pinirmahan kang papeles noon, Jimmy. Isang plano na akala mo nalimutan na ng panahon." Nanigas ako. Ang lupa at bahay. Kapag nalaman ni Eliana na ibebenta mo sana ang bahay na pinundar niya para lang itanan ako sa Boracay noon, ngumisi si April. "Sa tingin mo, kakausapin ka pa niya kahit kailan?" Mabigat ang ulo ko habang nakatitig sa kawalan sa loob ng aking opisina. Sa ibabaw ng mesa, nandoon ang approved permit na inayos ni Jimmy. Sa tabi nito, ang isang box ng mamahaling tsokolate na ipinadala niya kaninang umaga. Wala ng tulips dahil sinabi kong allergic ako, kahit hindi naman talaga. Nakinig siya. Napabuntong hininga ako. Nagbago na nga ba siya? Ang Jimmy na kilala ko ay tamad, walang pakialam at makasarili. Pero ang Jimmy na nakikita ko ngayon ay matiyaga, desidido at tila ginagawa ang lahat para bumawi. Muntik na akong maniwala. Muntik nang lumambot ang puso ko noong nakita ko kung paano niya tingnan si Jimbo sa labas ng school kahapon. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. "Talk, talk, talk." "Ma'am Eliana?" Boses ng sekretary ko sa intercom. "May naghahanap po sa inyo sa lobby. Emergency daw po." Kumabog ang dibdib ko. "Si Jimbo? Sino daw?" Tanong ko habang mabilis na tumatayo. Hindi po nagbigay ng pangalan. Babae daw po. May dalang importanteng dokumento tungkol sa lupa niyo sa probinsya. Kumunot ang noo ko. Lupa sa probinsya? Ang bahay namin dati? Matagal ko na yung ibinenta kay Don Ricardo bilang parte ng bayad ko sa utang. Bumaba ako sa lobby. Kinakabahan ako na ewan. Sa isang sulok ng waiting area, may isang babaeng nakaupo. Nakatalikod siya, pero pamilyar ang bagsak ng buhok niya. Lumapit ako. "Excuse me? Ako po si Eliana Cortez." Humarap ang babae. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Parang biglang bumalik ang amoy ng alikabok at dumi ng daga sa ilong ko. Si April, ang babaeng sumira sa pamilya ko. Matanda na ang itsura niya. Lubog ang mga pisngi at may itim sa ilalim ng mga mata. Pero ang ngisi niya, nandoon pa rin ang lason. "Hello, Eliana." Bati niya. Ang boses niya ay parang gasgas na plaka. "Ang ganda mo na amoy mayaman. Anong ginagawa mo dito?" Mabilis kong tinawag ang guard gamit ang tingin. "Wala tayong dapat pag-usapan." "Sigurado ka?" Tumayo si April at naglabas ng isang gusot na folder mula sa luma niyang bag. "Kahit tungkol kay Jimmy at sa tunay na plano niya bago ka umalis noon?" Huminto ako. "Anong ibig mong sabihin?"
Lumapit si April sa akin. Sapat lang para maamoy ko ang mumurahing sigarilyo sa hininga niya. Akala mo ba kaya siya nagloloko noon ay dahil lang sa needs niya? Bulong ni April. Inabot niya sa akin ang isang piraso ng papel. Basahin mo. Kinuha ko ang papel. Nanginginig ang kamay ko. Isa itong deed of absolute sale. Luma na ang petsa. 5 taon na ang nakakaraan. Ang petsa ay 2 araw bago ako umuwi at mahuli sila. Nakapangalan ng binebenta. House and lot. Ang bahay na pinaghirapan ko. Ang bahay na pinagkalyuhan ko. At sa ibaba, may pirma ni Jimmy. Plano niyang ibenta ang bahay, sabi ni April. Bawat salita ay parang patalim. Gusto niyang kunin ang pera para magtanan kami sa Boracay. Iiwan ka sana niya, Eliana. Iiwan ka niyang walang-wala. Hindi lang cheating ang ginawa niya. Pagnanakaw. Parang gumuho ang mundo ko sa ikalawang pagkakataon. Ang bahay na yon ang dugo at pawis ko. Yon ang katibayan ng pagmamahal ko sa kanya. At plano pala niyang ibenta yon para lustayin sa ibang babae? Hindi natuloy iyan dahil umuwi ka, dagdag ni April. Pero ang intensyon, nandoon. Yan ba ang lalaking pinapatawad mo ngayon? Gusto kong sumuka. Ang sakit. Mas masakit pa ito kaysa sa nakita ko sila sa kama. Dahil pinapatunayan nito na para kay Jimmy, isa lang akong alkansya na pwedeng basagin kapag kailangan niya ng pera. Eliana? Napalingon ako sa entrance ng lobby. Papasok si Jimmy. May dala siyang kape, mukhang papunta sana sa opisina ko para mangulit na naman. Natigilan siya nang makita niya si April. Namutla siya. Nalaglag ang kapeng hawak niya at tumapon sa makintab na sahig. April? Gulat na sambit ni Jimmy. Tumingin siya sa akin. Tapos sa papel na hawak ko. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Mabilis akong lumapit kay Jimmy. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Totoo ba to? Tanong ko. Ang boses ko ay mahina, pero nanginginig sa galit. Itinaas ko ang papel sa mukha niya. Tiningnan ni Jimmy ang papel. Napalunok siya. Eliana, let me explain. Totoo ba? Sigaw ko. Wala na akong pakialam kung marinig kami ng mga tao sa lobby. Yumuko si Jimmy. Oo, pero hindi ko itinuloy. Nung araw na pipirmahan ko na sana, yan, nakita ko ang wedding picture natin. At hindi ko kaya. Eliana, maniwala ka. Natauhan ako bago ka pa dumating. Pak! Isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Mas malakas kaysa sa sampal na ibinigay ko kay April noon. Natauhan? Umiiyak na ako ngayon. Ang kapal ng mukha mo. Ang bahay na yun ang buhay ko. Jimmy, ilang taon akong hindi kumain ng maayos para mabayaran yon. Tapos ibebenta mo lang para sa... Tumingin ako kay April na nakangisi sa gilid. Para sa kanya? Eliana, past na yon. Iba na ako ngayon. Lumuhod si Jimmy sa harap ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Please, huwag mo akong talikuran. Binawi ko ang kamay ko ng marahas. Tila ba napaso ako sa hawak niya. Bitawan mo ako. Sigaw ko. Ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa buong lobby. Ang mga guard at receptionist ay nakatingin na sa amin, pero wala na akong pakialam. Ang dumi-dumi ng mga kamay mo, Jimmy. Ang dumi-dumi ng pagkatao mo. Tumayo ako ng tuwid. Pinupunasan ang mga luha ko gamit ang likod ng palad ko. Tumingin ako sa kanya. Ang lalaking nakaluhod sa makintab na sahig. Suot ang mamahaling suit. Pero sa paningin ko ngayon, siya pa rin yung Jimmy na walang kwenta. Akala ko nagbago ka na. Bulong ko. Basag ang boses. Muntik na akong maniwala, Jimmy. Muntik na. Pero tama pala ang sinabi ni Don Ricardo noon. Ang tao, pwedeng magbihis ng ginto. Pero kung basura ang nasa loob, basura pa rin. Eliana, please. Bata pa ako noon. Tanga ako noon. Pagmamakaawa ni Jimmy. Iba na ako ngayon. Kayang-kaya ko nang bilhin ang kahit 10 bahay para sa'yo. Hindi mo naiintindihan. Sigaw ko sa mukha niya.
Hindi yon tungkol sa bahay. Tungkol yon sa respeto. Habang nagpapakamatay ako sa trabaho sa ibang bansa, ang iniisip mo pala ay kung paano ako nanakawan at tatakbuhan. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong kalamnan. Tumingin ako kay April, na ngayon ay tahimik na nakamasid, tila nasiyahan sa palabas. Tiningnan ko siya ng may pandidiri, pero hindi ko siya kinausap. Hindi siya worth it. Ibinalik ko ang tingin ko kay Jimmy. Makinig ka sa sasabihin ko, Mr. Alcantara, sabi ko ng malamig. Simula sa araw na ito, tinatanggalan na kita ng karapatan sa buhay namin. Cancelled na ang partnership ng Kusina de Rico at Terra Group. Kakausapin ko ang mga abogado ko. Eliana, wag naman sa business, honest. At higit sa lahat, pagpapatuloy ko, dinuduro siya. Wag na wag kang lalapit kay Jimbo. Kapag nakita ko pa ang pagmumukha mo malapit sa anak ko, ipapakulong kita. Tandaan mo yan. Tumalikod ako at naglakad palayo. Mabilis. Padabog. Eliana! Eliana! Rinig ko ang tawag niya at ang pagpigil ng mga security guard sa kanya. Pumasok ako sa elevator at pinindot ang button pasara. Sa huling sulyap ko nakita ko si Jimmy na nakaluhod pa rin, tulala. Habang si April ay naglalakad palabas na parang nanalo sa loto. Pagsara ng pinto ng elevator, dun ako bumigay. Napaupo ako sa sahig at humagulgol. Ang sakit. Ang sakit-sakit pa rin pala. Akala ko, dahil matagumpay na ako, hindi na ako masasaktan ng ganito. Pero ang sugat ng pagtataksil ay hindi naghihilom sa pera o posisyon. Pagdating ko sa opisina, kinuha ko ang bag ko. Hindi ko kayang magtrabaho ngayon. Gusto ko lang makita ang anak ko. Gusto kong yakapin si Jimbo. Siya na lang ang meron ako. Papasok na ako sa kotse ko sa parking lot nang biglang tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Kinabahan ako bigla. Sinagot ko ito. Hello, Miss Eliana Cortez? Boses ng isang babae. Parang natataranta. Ako nga, sino to? Ma'am, ako po ito. Ang school nurse sa school ni Jimbo. Kasi po, huminto siya. Parang nag-aalangan. Anong nangyari kay Jimbo? Tumaas ang boses ko. Napahawak ako ng mahigpit sa manibela. Ma'am, dinala po namin siya sa St. Luke's kanina lang. Nahimatay po siya sa soccer practice. Ang dami pong dugo sa ilong niya at hindi po siya magising hanggang ngayon. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang galit ko kay Jimmy, ang sakit ng loob ko. Lahat yon ay naglaho at napalitan ng takot. Takot ng isang ina. Papunta na ako. Sagot ko. Nanginginig ang boses. Please, save my son. Binaba ko ang telepono at pinaandar ang sasakyan. Humahagibis ako sa kalsada. Walang pakialam sa traffic lights. Diyos ko, huwag naman po ang anak ko. Dasal ko habang tumutulo ang luha sa mga mata ko. Kahit ano, huwag lang siya. Siya na lang ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Pero hindi ko alam. Sa ospital na pupuntahan ko, kakailanganin ko ang tulong ng kaisa-isang taong isinumpa ko kani-kanina lang. Amoy gamot, amoy disinfectant, amoy takot. Yan ang bumalot sa akin pagpasok ko pa lang sa emergency room ng St. Luke's. Nasaan ang anak ko? Jimbo Alcantara Cortez. Sigaw ko sa nurse station, nanginginig ang buong katawan. Kalma lang po, ma'am. Sabi ng isang nurse, ginagabayan ako papunta sa isang cubicle. Nasa loob po, kasama ang doktor. Hinawi ko ang kurtina. At doon, nakita ko ang anak ko. Nakapikit si Jimbo. Maputla ang mga labi niya. May nakakabit na dextrose sa kamay niya at oxygen mask sa mukha niya. Ang damit niyang pang-soccer ay may mga mantsa ng dugo. Anak! Bulong ko. Napaluhod ako sa tabi ng kama niya. Hinawakan ko ang maliit niyang kamay. Malamig. Ma'am Cortez, bati ng isang doktor na nasa edad 40.
I'm Dr. Ramos, a pediatrician. Anong nangyari sa kanya, Doc? Tanong ko habang umiiyak. Okay lang ba siya? Bakit hindi siya gumigising? Bumuntong hininga ang doktor. Ang ekspresyon sa mukha niya ay seryoso. Miss Cortez, we ran some initial tests. Based on his blood count, Jimbo is suffering from severe aplastic anemia. It's a rare and serious condition where the body stops producing enough new blood cells. Hindi ko naintindihan ang mga salitang medical. Ang naintindihan ko lang ay ang salitang serious. Anong ibig sabihin niyan? Anong lunas? He needs a bone marrow transplant immediately. Direktang sagot ng doktor. Kung hindi, his body will shut down. We need to find a compatible donor. Ako. Nanay niya ako. Mabilis kong sabi. Kunin niyo ang kailangan niyo sa akin. Umiling ang doktor. We already checked your records from his birth. Hindi po kayo full match. We need a perfect match, usually from a sibling or a parent. Walang kapatid si Jimbo. Sagot ko. Parang gumuho ang mundo ko. Ako lang. Ako lang ang pamilya niya. What about his father? Natigilan ako. Si Jimmy. Hindi, wala na siya. Mabilis kong sagot. Ma'am, mahinahong sabi ng doktor. I understand this is difficult, but your son's life is on the line. Ang ama niya ang may pinakamataas na tsansa na maging perfect match. Kailangan namin siyang matest. Napasabunot ako sa buhok ko. Si Jimmy, ang taong isinumpa ko kanina, siya pala ang pag-asa ng anak ko. Anong gagawin ko? Lalamunin ko ba ang pride ko? Bago pa ako makasagot, biglang may humawi sa kurtina. Hingal na hingal si Jimmy. Magulo ang buhok, gusot ang suit. Halatang tumakbo siya. Sa likod niya, nakatayo si Don Ricardo. Bakas ang matinding pag-aalala sa muka. Paano nila nalaman? Anong nangyari sa anak ko? Sigaw ni Jimmy. Ang boses ay basag. Lumapit siya sa kama, pero napahinto nang makita ako. Umalis ka dito. Malamig kong sabi. Eliana, not now. Pakiusap ni Jimmy. Ang mga mata niya ay nakatutok lang kay Jimbo. Please, anong sabi ng doktor? Wala kang pakialam. Sagot ko. Damn it, Eliana. Sigaw niya. Anak ko rin yan. Miss Cortez, Mr. Alcantara. Sabat ni Dr. Ramos. We don't have time for this. Mr. Alcantara, we need to test you for bone marrow compatibility. Your son's life depends on it. Natigilan si Jimmy. Tumingin siya sa doktor, tapos sa akin. Gawin niyo. Sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Gawin niyo ang lahat ng kailangan. Kunin niyo ang kahit anong parte ng katawan ko para lang mabuhay siya. Piuv. Jimmy. Parang sinusuntok ang puso ko habang tinitingnan ko si Jimbo na nakahiga sa kama. Kasalanan ko to. Lahat ng stress na dinulot ko kay Eliana, sigurado akong naramdaman ng anak ko. Dinala ako sa isang kwarto para kunan ng dugo at samples. Habang tinutusok ng karayom ang braso ko, hindi ko naramdaman ang sakit. Ang tanging iniisip ko lang ay ang malamig na kamay ni Jimbo kanina. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko si Eliana na nakaupo sa labas ng ICU kung saan inilipat si Jimbo. Nakayuko siya. Nanginginig ang mga balikat. Umupo ako sa tabi niya. Hindi siya umimik. Hindi siya umalis. Senyales na yon na kahit papaano, alam niyang kailangan namin ang isa't isa ngayon. Patawad. Bulong ko. Hindi ko alam kung para saan ang patawad na yon. Para ba sa panloloko ko noon? Para sa balak kong pagbenta ng bahay? O para sa sakit na dinaranas ng anak namin ngayon? Siguro para sa lahat. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay namumugto at pagod na pagod na. Bakit ka nandito, Jimmy? Mahina niyang tanong. Hindi ba dapat kasama mo si April? Ipagdiwang niyo ang tagumpay niya sa pagsira sa akin. Huminga ako ng malalim. Eliana, pagkatapos ng eksena sa lobby, umalis si April pero pinuntahan ko siya. Binigyan ko siya ng pera.
So binayaran mo siya para manahimik? Mapait niyang tawa. Hindi. Umiling ako. Binayaran ko siya para maglaho na. Pero bago siya umalis, inamin niya sa akin. Inamin niyang pakana. Lahat ng tatay ko ang pagdating niya. Napatingin si Eliana sa akin. Naguguluhan. Si Papa ang naghahanap sa kanya. Paliwanag ko. Si Papa ang nagbayad sa kanya para guluhin tayo. Para ipakita sa'yo na hindi ako nagbago. Para tuluyan ka ng sumuko sa akin at mapunta ka na sa lalaking gusto niya para sa'yo. Imposible, bulong ni Eliana. Sa di kalayuan, nakita namin si Don Ricardo na papalapit kasama ang doktor. Papa? Tanong ko. Tumingin si Don Ricardo sa amin. Ang mukha niya ay puno ng pagsisisi. Patawarin niyo ako. Akala ko ginagawa ko ang tama para protektahan ang pamilya at ang apo ko. Pero nagkamali ako. Bakit niyo ginawa yon? Tanong ni Eliana. Ang boses ay nanginginig sa galit at pagtataka. Dahil mahal kita, Eliana, bilang isang anak, amin ni Don Ricardo. At ayokong masaktan ka ulit ng gagong to. Pero mali ang paraan ko. Patawad. Bago pa kami makapag-react, lumapit si Dr. Ramos. Hawak niya ang resulta ng test. Mr. Alcantara, panimula ng doktor. You are a perfect match. Parang nabunutan kami ng tinik. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nagkatinginan kami ni Eliana. Hindi bilang magkaaway, kundi bilang mga magulang na may iisang pag-asa. Kailan ang operasyon, Doc? Tanong ko. As soon as possible, bukas ng umaga, sagot ng doktor. Pero Mr. Alcantara, kailangan mong malaman. This procedure is not without risks for the donor. Tumingin ako kay Eliana. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Takot para sa akin. Wala akong pakialam sa risk. Matatag kong sabi. Buhay ko man ang kapalit ibibigay ko para kay Jimbo. Pumasok kami sa kwarto ni Jimbo. Gising na siya, pero mahina. Mama, Papa? Bulong niya nang makita kaming magkatabi. Lumapit kami sa kanya. Hinawakan ni Eliana ang isang kamay niya at hinawakan ko naman ang kabila. Ngumiti si Jimbo ng bahagya. Kumpleto na tayo, sabi niya bago muling pumikit dahil sa pod. Sa sandaling yun, sa gitna ng amoy ng ospital at sa banta ng kamatayan, naramdaman kong nagsisimula pa lang kaming mabuo ulit. Ilang buwan na ang lumipas. Ang amoy ng ospital ay napalitan na ng amoy ng dagat. Ang tunog ng mga monitor ay napalitan na ng huni, ng mga ibon at halakhak ng isang bata. Nandito kami ngayon sa pribadong beach house ng pamilya Alcantara sa Batangas. Mula sa beranda, pinapanood ko si Jimbo na nagpapatakbo ng saranggola sa dalampasigan. Maliksi na ulit siya. Ang maputla niyang kulay ay napalitan na ng malusog na kulay kayumanggi mula sa araw. Ang successful transplant ay hindi lang nagbigay sa kanya ng bagong dugo, kundi ng bagong buhay. Sa tabi niya, tumatakbo rin si Jimmy. Tinuturuan niya si Jimbo kung paano paliparin ng mataas ang saranggola. Tumatawa silang dalawa at ang tunog ng kanilang halakhak ay ang pinakamagandang musikang narinig ko sa buong buhay ko. Hindi pa rin nakakabalik ng buo ang lakas ni Jimmy mula sa operasyon, pero hindi niya iyon inaalintana. Ang mahalaga sa kanya ay makasama ang anak namin. Pagkatapos ng operasyon, maraming nagbago. Pinatawad ko si Don Ricardo. Naintindihan kong sa maliman na paraan, ang gusto lang niya ay protektahan ako. Siya na ngayon ang paboritong lolo ni Jimbo. Si Jimmy. Hindi naging madali. Hindi kami nagkabalikan agad-agad. Hindi kayang burahin ng isang magandang gawa ang 5 taon ng sakit at pagdududa. Nag-usap kami. Gabi-gabi. Sa ospital, sa bahay dito sa beach, inilabas namin ang lahat ng sama ng loob, lahat ng tanong, lahat ng bakit. Inamin niya ang lahat ng pagkakamali niya, ang katamaran, ang pride, ang insecurity. Inamin kong may pagkukulang din ako, ang pagiging bulag ko sa pag-ibig, ang pagtalikod ko sa sarili kong pangarap para lang sa kanya.
Natutunan naming hindi sapat ang pag-ibig lang. Kailangan ng respeto, kailangan ng tiwala, kailangan ng pagpapahalaga sa sarili. Ma'am Eliana, napalingon ako. Isang katulong ang nag-abot sa akin ng isang baso ng fruit shake. Salamat, sabi ko. Hindi na ako si Miss Cortez na matapang at malamig. Hindi na rin ako ang dating Eliana na sunod-sunuran. Ako si Eliana, isang ina, isang babae na natutong tumayo sa sarili niyang paa. At ngayon, natututo ulit magtiwala. Mama, look! Sigaw ni Jimbo mula sa dalampasigan. Ang taas na ng saranggola namin. Iwinagayway ko ang kamay ko sa kanila. Nakita kong lumingon si Jimmy sa akin. Ngumiti siya. Iyon na ulit yung nangiting minahal ko noon. Walang halong yabang, walang halong kasinungalingan. Isang ngiting totoo. Gumabi na. Pagkatapos ng hapunan, mahimbing nang natutulog si Jimbo sa kanyang kwarto. Yakap ang isang bola ng basketball na may pirma ni Jimmy. Naglalakad kami ni Jimmy sa dalampasigan. Malamig ang simoy ng hangin. Tanging ang liwanag ng buwan at ang mga bituin ang nagsisilbing ilaw namin. Tahimik lang kaming naglalakad, magkatabi, pero hindi magkahawak kamay. May espasyo pa rin sa pagitan namin, isang espasyo ng paggalang. Naaalala mo ba yung unang date natin? Biglang tanong ni Jimmy. Napangiti ako. Oo naman, dinala mo ako sa fishballan ni Aling Nena. Piso lang ang isang stick noon. Tapos, wala na pala akong pamasahe pa uwi. Tumawa siya. Naglakad tayo ng 5 kilometro, pero hindi ka nagreklamo. Kasi masaya ako, sagot ko. Kahit pagod, kahit walang pera, basta kasama kita, masaya ako. Huminto kami sa paglalakad. Humarap siya sa akin. Ang mga mata niya ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng buwan. Eliana, alam kong hinding-hindi ko na maibabalik yung mga taon na sinayang ko. At hinding-hindi ko mabubura yung sakit na idinulot ko sa'yo. Panimula niya. Ang boses niya ay sinsero. Pero gusto kong malaman mo, sa bawat araw na lumilipas, sinusubukan kong maging yung lalaking karapat-dapat para sa'yo at para kay Jimbo. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang malaking singsing na may diamante. Hindi ito isang mamahaling alahas. Isang singsing na gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng niyog. Hindi ko pa kayang hilingin na magpakasal ka ulit sa akin, sabi niya, habang dahan-dahang isinusuot ang singsing sa daliri ko. Pero hayaan mo muna akong ligawan ka ulit. Hayaan mong patunayan ko sa iyo araw-araw na nagbago na talaga ako. Hayaan mo akong mag-apply ulit sa puso mo. Tumingin ako sa singsing na gawa sa dahon. Parang bumalik ako sa pagiging dalaga. Parang ito yung unang beses. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ko. Pero hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pag-asa. Sige, bulong ko. Manliligaw ka. Pero this time, Jimmy, dapat mas galingan mo. Dahil ang nililigawan mo ngayon, hindi na yung tangang babae na tatalikuran ang lahat para sa'yo. Ngumiti siya. Alam ko, at handa ako. Kahit araw-araw pa akong magbuhat ng sako, para lang mapatunayan ko sa'yo, gagawin ko. Ang nililigawan mo ngayon, pagpapatuloy ko, habang tinitingnan siya ng diretso sa mata, ay isang babaeng buo na. Isang babaeng alam na ang halaga niya. Isang babaeng hindi ka kailangan para mabuhay, pero handang piliin ka kung karapat-dapat ka. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hinawakan ko ang kamay niya. Mahigpit. Hindi ito ang katapusan ng aming mga pagsubok. Alam ko yon. Marami pa kaming kailangang ayusin. Ang tiwala ay parang salamin na nabasag. Kahit anong dikit mo, makikita pa rin ang mga lamat. Pero habang nakatayo kami roon, sa ilalim ng kalmadong langit, hawak kamay, alam kong handa na kaming magsimula ulit. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa kinabukasan na nakikita namin sa mga mata ng aming anak. Noon, ang pag-ibig ko para sa kanya
ay parang isang bahay na may marupok na kisame. Anumang oras ay pwedeng gumuho. Ngayon, itatayo namin ito ulit. Post-poste. Pader-pader. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin naming ang pundasyon ay hindi na pag-ibig lang, kundi respeto, pagtitiwala at pagpapatawad. Isang tahanang matibay, isang tahanang hindi naguguho kailanman.